Inilunsad po ngayong araw ang Sumbong sa Pangulo website kung saan pwedeng mamonitor ng publiko ang mga flood control projects sa buong bansa. Ikinababahala raw ni Pangulong Bongbong Marcos na 15 kontraktor lang ang nakakuha sa 100 bilyong pisong halaga ng mga proyekto o katumbas ng 20% ng kabuuang pondo. Saksi si Mariz Umali. Uulan, babaha. Huhupa ang tubig at kapag muling umulan, uulit lang ang proseso. Pero minsan hindi pa nga nawawala ang baha, madaragdagan na naman. Kaya maraming napapatanong, nasaan ang mga flood control project? Nagparinig pa nga si Pangulong Bongbong Marcos sa huli niyang State of the Nation address, saan niya'y mga nagsasamantala. Hiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Batay sa paunang pagsusuri, sabi ng Pangulo ay aabot sa mahigit 545 billion pesos ang inilaan para sa halos 10,000 proyekto kontra baha sa buong bansa mula Hulyo 2022. That is a very big number by any measure. That is an enormous number. At ang ikinababahala ng Pangulo, tila na corner down ng 15 contractor ang tinatayang 100 billion pesos na halaga ng mga proyekto o 20% ng kabuuang pondo. This is another disturbing assessment statistic. 20% of the entire 545 billion budget napunta lang sa 15 na contractor. Sa 15 na contractor na yan, 5 sa kanila ay may kontrata sa buong Pilipinas. That for me was the one that stood out very much. 5 of these contractors had projects in almost the entire country. So those are the ones that immediately pop out na sa aking palagay ay kailangan natin tignan. Tinukoy din ng Pangulo ang pangalan ng 5 sinasabi niyang contractor na may proyekto sa halos buong bansa. Hinahanap pa namin ang mga kontratistang binanggit ng Pangulo para mahingan sila ng pahayag. Isa pang obserbasyon ay may mahigit 6,000 proyekto na nagkakahalaga ng mahigit 350 billion pesos na hindi tinutukoy ang eksaktong uri ng flood control na itinatayo. Bukod dito, marami rin daw proyekto sa iba't ibang lokasyon ang may eksaktong magkakaparehong halaga ng kontrata. It is impossible for one barangay, even if they are the next barangay, to have the exact same project to the exact same amount with the exact same contractor. Imposible yan. And that is why that is a significant finding already that we have made. Ipinagtataka rin ng Pangulo kung bakit hindi tumutugma ang mga probinsyang may pinakamaraming flood control project sa top 10 na pinakabinabahang probinsya. Now, I'm sure there are explanations for that. We will have to study it further. But you would intuitively say that projects, the areas rather, the provinces, regions, whatever you want to do, whatever pinaka-flood prone, yun dapat ang pinakamaraming project. Sabi ni Pangulong Marcos, paunang pagsusuri pa lamang ito at wala pa naman daw inaakusahan. Kaya tinihimok niya ang taong bayan na makibahagi at magsumbong sa kanya mismo ng kanilang mga nadidiskubre sa pamamagitan ng website na sumbongsapangulo.ph na inilunsad niya ngayong araw. Kasi parang sinasabi ng mga iba nakikita naman namin, hindi maganda, pero wala naman kami mapuntahan, wala naman kami malapitan. Ngayon meron na, ako mismo. Dahil akong titingin dito araw-araw sa website natin at babasahin ko ang mga report na ibibigay ng taong bayan. Pagkatapos niyan, ininspeksyon ng Pangulo ang 2 proyekto sa isinagawang Phase 4 ng Pasig Marikina Flood Management Program. Partially funded yan ng Japan International Cooperation Agency o JICA at posibleng matapos sa 2028 at 2030 ayon sa DPWH. Inutusan din ng Pangulo ang DPWH na pag-aralan ng ibang posibleng containment structures sa watershed ng Sierra Madre. Nagsasagawa na raw sila ng feasibility study at nakikipag-usap sa Japanese government para pondohan ang mga proyekto. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.